natin ang John chapter 20 verse 31. Lord, kayo po, Panginoon, ang amin pong tinataas sa oras nito. Gamitin po niyang yung lingkod. Yung lingkod ay maraming kasalanan. Ko po ay makasalanan at hinihingi ko po sa iyo ang kapatawaran ko ano mga kasalanan na gawa ko na hindi ko na ihayag sa iyo sa oras na ito, God. Paisip mo po sa akin dahil hindi po ako karapat-dapat na tumanggap sa mga pagpapala mo upang ibahagi sa mga kapatid ko kapag meron po akong tinatago sa aking puso. Tago mo ako, Lord, sa iyong likuran at ang kaluwalhatian mo na makita sa oras na ito. Habang kami mag-aaral ng salita, Holy Spirit, you are our mighty counselor. You are our great teacher. You are our comforter. Please have mercy on us. Dwell in our hearts in this very moment. This is my prayer in the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Amen. So maraming salamat po mga kapatid. Ang ating pong verse po ngayon, chapter po at saka verse is John chapter 20 verse 30 to 31. So paki-share lang po Coach Steve kung nandyan na po yung. Actually, it's not a slide eh. Pinicturan ko na lang po yun dahil wala po kasing audio itong laptop ko. So basahin ko na lang po ulitin ko lang po yung binasa nating kapatid. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. So pinapatungkol po dito yung sinulat po ni John the Beloved, the book of John. And verse 31, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Sa Tagalog po, talatang 30, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So ang ultimate goal po natin dito sa page 2, ang pinakamataas na layunin natin dito mga kapatid is to have faith in God who made a plan and promised to redeem. Nangako siya na tubusin po tayo and save us from the dominion of Satan. Mula ng pagkahulog ng tao sa kasalanan, ang mundo po natin ay pinaghaharian na po ng Diyos ng sanglibutang ito. God of this world. It's not a capital G, it's a small g, yung pong God. Diyosan lang siya. Siya po ang nagdo-dominate dahil nga po nakuha po niya ang tao through temptation, na nahatak po ang puso ni Eva, kaya po siya napatangay sa tukso at siya po ay kumagat sa tukso at siya ay nagkasala, at dahil ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan, all of us will suffer death. At hindi lang death on the flesh, hindi lang mamamatay ang katawang lupa po natin, dahil si Adan po, nabuhay pa po siya ng 930 years old. When God said to him, you will surely die. Malaya kang makakain sa lahat ng mga prutas nandirito sa halamanan ng Eden, subalit sa isang prutas na yan, huwag mong kainin yan, kasi the moment you will eat of that, you will surely die. Pero nabuhay pa po siya ng 930 years. But what was dead, ano pong namatay doon mga kapatid, is napawalay po tayo sa Espiritu ng Diyos. We are no longer supplied by God with His power. We are now living in the dark. Kinabuhi tayo ng Diyos. No, paulit-ulit ko pong sinasabi ito dahil ito lang po ang pinaka-basic eh. Pinaka-basic po na tayo po ipinanganak ng Diyos. Ipinanganak po tayo sa sanglibutang ito para po tayo ay mahalin ng Diyos. At magkaroon po siya ng object of His love. At ang kailangan lang po din niya para masiyahan siya ay mayroon po magpupuri sa Kanya. Kaya nga, at the cool of the day, during the time when Adam was created by God, wala pa po si Eva. At the cool of the day, pag tuwing magdadapit hapon, God fellowship with man.
nakipag-ugnayan po kaagad si God kay Adan dahil alam niya nagre-release ng energy si Adan. The whole day, he was taking good care of the paradise. Siya po ay steward, no? At pag siyempre, katawang lupa po siya, nag-exert po siya ng energy, napapagod din po siya. At tuwing magdadapit hapon, kausap niya ang Diyos. Nagpe-fellowship po ang Diyos sa tao. Subalit, nung nagkasala na po ang tao, mga kapatid, parang lahat ng mga biyaya na ipagkaloob sana ng Diyos, lahat ng mga susi ng buhay, buhay na walang hanggan, susi ng kasaganaan, susi ng kalusugan, susi ng buhay na may guidance si God, susi ng katagumpayan, ay nawala po yun lahat. Yun po ay naisanla ni Adan at Eva kay Satanas. And the land was cursed, sinumpa ang lupa, at ang tayo mga tao nagkakaroon na po ng desire na mabuhay apart from God. Ginagamit na po natin ang ating sariling pag-iisip, sariling lakas, sariling diskarte, to the point na nalulugmok po tayo pagdating po ng point na hindi na po natin kaya. Dahil wala po tayong source of strength which is from God. We were designed na ang ating mga kaluluwa ay sasaklawan ng Holy Spirit, sasaklawan ng kapangyarihan ng Diyos. Our emotions, our mental capacity should be ruled by the Holy Spirit. Hindi dapat ang ating mga sarili ay pabayaan lang tayo ng Diyos. Dapat mayroon pong gabay ng banal na espiritu. Kaso hindi po yun ang nangyari, mga kapatid, napalayo po tayo. Kaya sabi ko dito, ang pinaka-ultimate goal po natin dito, to have faith in God who made a plan and promised to redeem us. Nagplano po siya na tubusin tayo kay Satanas and save us from the dominion of Satan, na hindi na po tayo dino-dominate ni Satan, no? Parang tayo ay parang binabatok-batukan na lang tayo ng Satanas, sinasaktan, nilalagyan ng mga karamdaman, pinapahirapan, to the point na ang sabi nga sa Bible po na the ground was cursed. There were thorns and thistles. May mga tinik na po, may mga dawag na po ang lupain. Hindi na po yung matabang lupa, mga kapatid. At ang sabi pa ng Diyos kay Adan, pagpapagalan mo ang ikabubuhay mo sa pawis ng iyong sa pawis na iyong katawan ay mabubuhay ka. Paghihirapan mo yan at sinumpa ang babae na tuwing mga anak ay magkakaroon siya ng sakit na mararamdaman, hapdi, no? Tapos sinumpa din si Satan at ang sabi, from now on, you will crawl on your belly, you will eat dust all the days of your life. Ngayon, gagapang ka sa lupa. Hindi po siya dating ahas, mga kapatid. Siya po ay serpente. Napakaganda niyang likha ng Diyos. Hayop po siya. No? Ngayon, gumagapang na siya sa lupa. From now on, you will crawl on your belly. You will eat dust all the days of your life. Kakain ka ng alikabok sa buong buhay mo. At ang binhi mo, magkakaroon ng alitan sa binhi ng babae. At ang binhi ng babae ang siyang dudurog sa ulo mo. Yun ang binantayan ni Satan, mga kapatid. Yan ang binantayan niya, mga kapatid. Kung sino yung dudurog sa ulo niya. Siyempre, kung sino po yung mabuti, matuwid, yun na nga ang suspetsya niya na dudurog sa ulo niya. At kita naman po natin, ang unang murder po nangyari po sa halamanan ng Eden when both Cain and Abel were bringing offering to God. At tinanggap ng Diyos ang offering ni Abel dahil nakita niya yung saksihan ng kanyang mga magulang kung paano po binalot ng Diyos ang kahubaran nila. Pumatay po ng hayop, nagtigis ng dugo. Ginawa po niya yun. Nagtigis po siya ng dugo, pumatay siya ng hayop, kinalugdan siya ng Diyos. Naging pattern na po nila yun. Na ganun pala, may kabayaran pala ang kasalanan at kailangan buhay ang kapalit. At yung inosenteng hayop ang namatay, nagtigis ng dugo. It's a foreshadow that will happen on that cross at Calvary, which is the Lamb of God, which is the Lord Jesus Christ. So parang sinasamari ko na lang po, na tayo ay ililigtas ng Diyos from the dominion of Satan because sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang mundong ito, mga kapatid, ang mga tao na sa sanglibutan ito ay binubulag ni Satanas.
para hindi nila makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa Gospels. Na sa Bibliang ito, hindi nila makita ang liwanag ng Diyos, hindi nila makita, mga kapatid, ang kaluwalhatian ng Diyos na siya magpapalaya sa atin. No? So, isa pa, ang ultimate goal natin dito is para po mag-rehearse po tayo, magsanay po tayo. Once na tinanggap na po natin si Jesus as Lord and Savior, malaya na po tayo. At ang gagawin po natin, magsanay po tayo dito sa mundong ito kung ano po yung ating gagawin sa langit. At wala na pong preaching sa langit, mga kapatid. Wala na pong mga pastors at pastora doon o mga evangelist. Ano po ang meron doon? Magpupuri na lang po tayo doon. Aawit tayo, kakanta tayo, sasamba tayo sa Diyos. So sinasanay na po natin ang sarili dito sa earth, no? Kung ano po yung gagawin natin sa heaven, and to live a life to the fullest through Jesus Christ. Pwede po tayong mamuhay ng kasaganaan ngayon, mga kapatid. Pag tinanggap po ni si Jesus as Lord and Savior, pwede ka pong mamuhay na may kasaganaan, na merong magaan na pakiramdam. Bakit? Tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior. Pwede kang mamuhay sa kalagitnaan ng gulo ng mundong ito na araw-araw na lang tayo humaharap ng mga problema. No? Pwede tayong mamuhay na may kapayapaan, meron tayong joy in the Spirit. We have the love of God, which is that unconditional love. Ano mang sitwasyon sa mundong ito, mga kapatid, yung unconditional love ni God, hindi po yan pwedeng matinag kahit anong mangyayari. Dahil tinanggap mo na si Jesus as Lord and Savior because you have the anointing of the Holy Spirit. Amen? So, pangalawa po, kailangan ma-experience natin ang victorious life, which araw-araw mong sinusulat. Kaya nga dito, mga kapatid, may connection po ito dito sa verse na ito eh. Na marami daw pong mga himala na ginawa si Jesus sa mga disciples na hindi nakasulat sa aklat na ito. Pero sapat na po, sabi nga ni kapatid natin na nagbabasa ng ating scripture, na sapat na po yung mga nakita nating himala sa buhay natin na manampalataya tayo kay Jesus. Amen? Kasi ang tao, alam na ng Diyos, ang tao marupok. Ang puso po ng tao ay deceitful, magdaraya, no? Mangangako pero hindi naman tinutupad. So parang nagtatanungan ngayon si God at saka si Jesus at ang Holy Spirit, anong meron sa tao? Bakit ang hirap niya sumunod? Puntahan mo nga, parang ganoon ba? Puntahan mo nga anak at suriin mo. Ayun pala. Kaya pala the Bible identifies a fundamental reason for man's struggle to obey God as a hard and rebellious heart. Meron pala siyang puso. Dahil yun nga po yung nakuha ni Satanas sa tao. Naisanla ng tao ang kanyang sarili. Kaya pwedeng patigasin ni Satan ang ating mga puso. Kaya yun ang sanhi. Kaya tayo, kahit nakakita tayo ng mga himala, ang bilis nating maglaho. Ang bilis nating magbago ng isip. Yun po ang nangyayari sa mga Israelita, mga kapatid. Nakakita na sila ng mga himala, biniyak na ng Diyos ang Red Sea, pinatawid sila sa tuyong lupa, tapos pinapayungan pa sila ng ulap pag sila'y naiinitan, at mayroon pang mga haliging apoy tuwing gabi na kasakasama nila pag sila ay nasa ilang para hindi po sila malapa ng mga hayop. So may himala na nangyayari, mga kapatid, to the point na wala pa rin, matigas pa rin ang puso nila, kaya nalulungkot si God. Naalala po natin na nung tunghayan ng Diyos sa Genesis chapter 6 ang tao, parang pinagmasdan niya ang tao sa sanglibutan at nalungkot siya dahil wala pong tumatawag sa Diyos. Mabuti na lang may natunghayan sa isang tao na matuwid ang pamumuhay pero hindi tumatawag sa Diyos. Si Noah po. At naalam naman po natin na sa puot ng Diyos sa kasalanan at ang sabi niya, lilipulin ko na ang buong mundo. At nagbigay siya ng instruction kay Noah. Right on that very moment, naging arkitekto si Noah, naging engineer si Noah. Ginawa niya po yung daong, yung arka. At alam naman natin na nung nagbuhos ang Diyos ng kanyang puot at galit sa kasamaan ng tao, wawalo lang po ang naligtas. At simula doon, naglagay na po siya ng mga tao na kung saan doon siya nagpaplano, ay yung kanyang plano dati na iligtas ang tao doon magsisimula.
kay Abraham. Amen? So, dito po, kailangan ma-experience natin ang victorious life which you are going to write every day. Magkakaroon kayo ng diary, mga kapatid. Ano pa bang Tagalog sa diary? Diary is tala-arawan. Nagtatala ka, arawan, daily. Na once you are considered by God as His child, which He had written your name in the book of life, doon magsusulat ka na, mag-umpisa ka ng magsusulat ng iyong diary. Yan po yung sinasabi ng wife ko na journal, magjo-journal po tayo. Journal o magagawa ka ng tala-arawan. Magjo-journal ka daily. Kapag nakasulat na po kasi ang pangalan natin sa book of life, tinanggap mo na si Jesus as Lord and Savior. Amen. At alam natin na magsisimula po yung paglalagay mo mga kapatid ng journal, magsusulat araw-araw. Mga kapatid, kapag kayo po ay kinakasihan na ng banal na espiritu. At alam naman natin na hindi pa kinakasihan ng banal na espiritu ang mga disciples before kasi nga hindi pa po na-glorified si Jesus. Yung kanyang katawang lupa na pangalawang Adan, ialay mo na sa cross at ilibing. Pag nilibing yon, kasama na po tayong nalibing doon. So, patayin na tayo sa kasalanan, nilibing ang ating mga kasalanan dahil nalibing nga ang Panginoong Hesus. Nung sa ikatlong araw nang mabuhay siya, tayo ay born again. We are born again, we are renewed. So, ang ating pong renewal, ang ating pong pagbabago ay day by day. Yan ang sabi po ni Pastor Ed Lapis. Day by day po tayo nababago. Glorified po tayo. Day by day, no? Nababago po tayo. So, day by day, nagsusulat ka ng journal mo, mga kapatid. Kaya sabi doon sa kanina, binasa natin na ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya kay Jesus na siya ang Kristo. Siya po ang Misaya, tagapagligtas. Siya po yung katuparan ng pangako ng Diyos na tutubusin tayo. At tinubos nga tayo, mga kapatid. Sa isang tao, siya po ang pangalawang Adan, sinubok po siya, hindi siya nagkasala, at siya po yung tinagurian po na Lamb of God. Siya po yung karnero na inalay doon sa cross, na ang kanyang dugo ay innocent blood at walang kapintasan. At doon po na-twist ang isipan ni Satan na siyang pumatay kay Jesus, na akala niya napatay na niya ang anak ng tao. The seed of the woman, ang akala niya napatay na niya. Napatay ko na si Jesus, kaya panalo na ako. Ang hindi niya alam, mga kapatid, napakabubo nga talaga ni Satanas. Hindi niya alam na kapag ang inaalay diyan sa cross ay galing sa isang inosenteng tao, walang kasalanan at walang kapintasan, ang dugo na napatak doon sa cross, mga kapatid, yan po ang mag-overturn ng curses. Lahat ng sumpa ay mababaliktad at maging blessing. Yan ang hindi niya alam. Kaya yung namatay si Jesus, pumunta siya sa ilalim ng lupa na ito na kung saan nandoon si Satanas, at doon kinumpronta ni Satanas at sinabi niya, akin na yung mga susi na kinuha mo kay Adan at Eva. Dinurog niya ang ulo ni Satanas, tinatapakan niya ang ulo ni Satanas at kinuha niya yung mga susi na yan, mga kapatid. Susi ng buhay na walang hanggan, susi ng kasaganaan, susi ng kalusugan, susi ng pagpapala. Lahat kinuha ni Jesus at sa katlong araw na buhay siya mag-uli. We are all born again. Ang susi na yan nasa kanyang kamay ngayon. At kailangan mo lang hingin sa kanya yan. Paano ka hihingi? You need only to humble yourself. At sabihin mo sa kanya, Lord, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Salamat na tinubos mo ako. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kasaganaan na nabawi mo galing kay Adan, galing kay Satanas na ninakaw niya kay Adan at Eva. Panginoon, handa po akong tanggapin yan. Tingnan mo po ang aking puso. Suriin mo ang aking puso kung karapat-dapat akong tumanggap. Then you ask Jesus, invite Him to come into your heart. Lord, you will be my Lord and Savior starting today. Sa lahat ng aking mga decision making, sa aking pagnenegosyo, sa aking pagpapalaki ng aking mga anak,
kayo na po, Panginoon, ang uupo sa puso ko. Kayo na po ang upo diyan sa upuan ng puso ko na matagal ko nang inupuan. Ngayon, binabakante ko na po ang upuan na yun para sa iyo. Lahat ng mga decision making na gagawin ko, kayo na po ang magdedesisyon. So araw-araw nagkakaroon ka ng tala-arawan. Nag-journal ka mga kapatid. Kaya ang sabi doon sa sabi po ng verse 20, John chapter 20, verse 21, chapter 21, John pala, John, sorry. Hanapin ko lang po Sabi po sa John 21, verse 25, sabi dito, now there are also many other things that Jesus did, were every one of them to be written, I suppose that the word itself could not contain the books that would be written. So nakita po natin, pag bawat mananampalataya po mga kapatid ay magkaroon po ng confession at magkaroon po ng testimony, magkaroon po sila ng araw-araw na tala-arawan, no? Magjo-journal. Ang salawikain po dito na sinulat po ni John, na ang buong mundo daw hindi makakasya sa mga aklat na maisusulat. Kapag lahat po tayong tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, nagkaroon po tayo ng mga tala-arawan, nagkaroon tayo ng mga journal, nagkaroon tayo ng mga ibang sinusulat mo lahat ng mga testimony mo, lahat ng mga nangyayari, at nagsusulat din po tayo ng mga prayer request. At ang bawat isa sa ating mga kapatid, simula nung tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, meron ka na pong pangalan sa aklat ng buhay at kailangan mo sulatan yan. Yung aklat ng buhay mo sa langit ay babasahin po yan ng Panginoon. Ayun po ay susuriin niya yun. Lahat po yun. I-display niya yan. I-video niya yan. Lahat mga ginawa mo. Mula nung naging born again po tayo, lahat po ay i-video yan. Ipapakita sa iyo yan. Pero hindi ka na po huhusgahan. Susukatin na lang po ang iyong mga reward. Kung wala kang nakasulat doon, walang nakasulat doon sa talaan mo, doon sa journal mo, sa Book of Life, sumaring ang reward mo is maliit lang. Wala kang crown of life na ibibigay doon sa mga sumampalataya. So, yan po ang ating goal, na ultimate goal. Now, dito po sa ating introduction, ang sabi po dito, God wants an intimate personal relationship. Nung tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, isa lang po ang pinakakuha ni Lord, hinihingi niya sa'yo, yung puso po natin. Ibigay mo yung puso mo sa Kanya because He wants a personal relationship. Tayo po ang magsusulit mga kapatid sa Panginoon. Hindi po yung asawa mo, hindi po yung mga anak mo, yung unang nakakilala sa Panginoon na nagyaya sa iyo. Hindi po sila ang haharap doon sa Panginoon. Bawat isa po sa atin ay haharap sa Panginoon. Magsusulit po tayo. Kaya lahat po tayo magsusulat. Lahat po tayo mag-journal. Kaya nga, once tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, kailangan susulatan mo yung binigay sa iyo ni Lord na aklat ng buhay. Yan yun. Bawat isa sa atin, meron po tayong ganun. So, it is enough to believe just one miracle o dalawang miracle or tatlong miracle. Kasi ang tao po nung panahon na yun mga kapatid, talagang ano po ang kanilang puso, matigas po. Nakakita na sila ng himala, nakakain yung 5,000, ano pa, nakalakad si Peter sa tubig. Ano pa nakita nila? Nagpalaya si Jesus ng mga naalihan sa masamang espiritu. Marami pong mga miracle, may lumpo na nakalakad, bulag nakakakita. Pero heto, ang tao, nung pumunta si Jesus doon sa temple, nung nilinis po niya ang templo dahil ang templo po ay ginawa pong palengke, ginawa po ginawa po yung palengke ang templo ng Diyos. Kaya nagalit si Jesus. Pinagtatamboy niya yun, hinagupit niya yung mga nagtitinda doon ng mga hayop, no? So, hinamon siya ng mga Pariseo, anong himala ang maipapakita mo? What will be the sign that we will see so that we will believe that you are truly the Son of God? Alam mo, ang challenge po natin, may nilagay po ako ditong challenges, no? Ang miracle po mga kapatid,
yun ay magsusuri lang ng kondisyon ng puso ng tao. Ang purpose lang po ni Lord sa miracle na yun, mga kapatid, to reveal the condition of the heart. No? Nakita ng Panginoon Diyos at ng Panginoong Hesus at ng banal na Espiritu na pag may mga miracle, mga kapatid, yun lang po ay nagre-reveal kung anong merong ang tao, kung ano ang merong puso siya. No? Nag-reveal ang kondisyon ng nagre-reveal ito sa kondisyon ng puso ng tao. Sipin mo, they ask for a sign. Ano mga ipapakita mong sign na maniniwala kami na ikaw ay anak ng Diyos at isinugo ka ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, what an evil and adulterous generation craves for a sign, but only the sign of Jonah ang binigkas ng Panginoong Hesus. Matagal na po yung pangyayari kay Jonah, pero bakit binanggit yan ni Jesus dito po sa Matthew chapter 12? Anong sinyalis o anong himala ang may pakita mo sa amin? Anong proof? Ang sabi ni Jesus, walang sign. Isang sign lang ay sasabihin ko sa inyo. Kung ilang araw si Jonah sa loob ng tiyan ng balyena, yun ang sign lang na ipapakita ko sa inyo. 3 days si Jonah doon sa tiyan ng balyena, bago siya niluwa doon sa dalampasigan at nag-preach siya. Ganon po ang sinasabi ni Jesus. 3 araw siya malibing. Dala-dala ang mga kasalanan ng taong matitigas ang puso. At sa 3 araw, mabuhay siya maguli. Yun lang po ang sign na pinakita niya. Comes from the prophet Jonah. Sabi niya, what an evil and adulterous generations craves for a sign. So sabi nga dito, ang daming himala na ginawa. Pero walang saysay yung mga himala na yun. Dahil ang kondisyon ng puso ng tao is marupok, matigas, soil. No? So we have only to believe in just 1 miracle, 2 miracles, or 3 miracles. Because miracles will transform people's life. Kailangan makita yung miracle na yon na nangyari kay Jesus na sa 3 araw na buhay siya maguli. Dahil ang hindi makakayanan ng tao, pinatay na po ng Diyos yung ating katawang lupa, yung ating makalaman at makamundong pag-iisip, pinatay na po ng Panginoong Hesus yan. And He rose again on the 3rd day. Nagkaroon na ngayon ng power sa sarili po natin na hindi natin kaya ang Panginoong Hesus pag tinanggap po natin siya as Lord and Savior. So miracle is a transformation of people's lives. Number 2, love for one another. And then number 3, growing in holiness, mga kapatid. So makita po natin dito sa John chapter 13 verse 5 na nung natanto na po ng Panginoong Hesus na matatapos na po ang kanyang misyon, kumuha po siya ng batya at tuwalya at nagsimula siyang maghugas ng mga paa ng kanyang mga disciples. Pag ginawa po natin ito, mga kapatid, na mag-humble po tayo, totoo po tayo sa ating sinishare po sa ating mga kapwa tao, magkakaroon po ng himala sa buhay nila. Matatransform po ang kanilang pagkatao. Dahil po tayo nag-share sa kanila na may pagpapakumbaba. So makita po natin dito na when Jesus poured water into a basin and He began to wash the disciples' feet and wipe them with His towel, sa verse 8 po, pumalag po si Pedro. Sabi po ni Pedro, Lord, hugasan po ba ang paa ko? Huwag po. Hindi po yan dapat ginagawa ng master. Sabi ni Jesus, kung hindi ka magpahugas sa akin ng paa, wala kang ugnayan sa akin. Kung hindi ako makialam sa buhay mo, ayaw mong pakialaman ko ang buhay mo, wala kang ugnayan sa akin. If I don't wash you, you have no share with me. At sabi ng verse 35, mga kapatid,
By this, if you do this, mga kapatid, if you do this, if you humble yourself, you will serve the Lord. All people will know that you are my disciples, sabi niya. If you have love for one another. So yun palang pagpapakumbaba at pag-serve is a sign that you love God and you want to obey His command to love one another. Then you can obey the rest of the 10 commandments. Yung 8, makakaya mo na yun dahil nga natupad mo na yung 2. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor or love your brother and sister as you love yourself. So dito po sa page 3, makita po natin na pag nag-journal po tayo, itinuro po sa atin ng Panginoong Hesus yun, na daily po tayo. Nagpupuri tayo sa Panginoon, nagpe-fellowship tayo sa Kanya. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Talagang binibigay mo siya ng kapurihan, pinupuri mo siya. Araw-araw po yun. And you need to examine your heart. Kaya sabi dito, forgive us for all our sins, for all of our transgressions. Forgive us if we sin other people. Help us to ask forgiveness. Tulungan mo ako, Lord, na humingi ng tawad sa nagkasala sa akin. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ako din ang magpapatawad sa mga nagkasala sa akin. That is daily, mga kapatid. Magjo-journal po tayo daily. At kikilos si God. Gagawa po siya ng himala sa buhay po natin. Because God wants to fellowship with us. And it is only by prayer and reading the Word of God, meditating the Word of God, na doon po tayo lalago daily at marami kang maisusulat sa tala-arawan mo. Sa journal po natin. You will benefit the transformation, mga kapatid. And number 3, we should examine our heart. Yung nga sabi ko, paano ka makahingi ng tawad sa Panginoon kung meron ka namang mga tao na hindi napatawad? Or ikaw, hindi ka humingi muna ng tawad doon. Tapos lalapit ka sa Diyos na hindi nakikita. Kung yung kapwa mo nakikita mo, hindi mo napapatawad at hindi ka man lang makahingi ng tawad, how could you please God na hingi ka ng tawad sa Kanya na yung kapwa mo, yung nakikita mo, hindi mo napapatawad at hindi ka humingi ng tawad? So hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Amen? Na hindi nakikita. Kasi noong matunghayan po ng Diyos ang sangkatauhan, nasuri po niya na ang puso ng tao ay marupok. Kaya kailangan nating examine ang ating mga puso. Ang atin pong maintenance, mga kapatid, sa atin pong mga puso ay yung pong salita ng Diyos. Yun po. Yan po ang magsusuri sa iyo. Ilalantad niya yung kasamaan ng puso po natin. May truso ka pala dyan sa puso mo na kaya hindi mo na makikita sa iyong mga mata, na kaya ka nang kapaghusga sa iyong kapwa. Puwing lang nakikita mo sa kapwa mo, pero yung dinadala mo sa loob mong puso mo, singdigat ng truso, na siyang haharang sa mata mo, na hindi mo makikita ang kondisyon ng buhay mo. Amen? You are so critical na hindi mo nakikita ang sarili mo. Nakikita mo lang sa kapwa mo yung puwing niya. No? Ang bilis mo mag-judge. Kasi ang pusong ito, mga kapatid, magdaraya po. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Walang makapaghilom nito, mga kapatid. Walang makakahil. No, beyond cure. So kailangan, ang gagawin ni God, hindi niya i-uproot yung puso mo. Ang gagawin niya ay papalitan niya, palalambutin niya, mga kapatid, at ang makapagpalambot lang sa puso natin, salita ng Diyos, which is the Lord Jesus Christ. That is a new covenant na hinulaan po ni Jeremiah sa chapter 31 verse 33. That I will make a heart of flesh. Yan ang binigkas po niya. Na yung dati mong pusong bato ay palalambutin ko. Para yung puso mo ay makakatanggap ng biyaya. No? Pag malambot kasi ang puso natin, parang sponge. Mga blessings ni God nakakapasok. Mga pangaral ni God nakakapasok. Mga pagtutuwid ni Lord nakakapasok. Dahil malambot po ang puso natin. Parang espongha. Hindi na po bato na nagbabounce po ang blessings ni God. Amen? So, but all this I laid to heart, examining it all.
how the righteous and the wise and their deeds are in the hand of God. So magkatuwang pala yan mga kapatid. Pag matuwid po tayo, dapat matalino din po tayo. Matuwid tayo, matalino. Ibig sabihin, ang katalinuhan po natin ang gagaling sa salita ng Diyos, yun ay tinatawag na knowledge. Araw-araw kang nagme-meditate ng Word of God, araw-araw kang nag-aaral ng salita ng Diyos, naging knowledgeable ka ngayon sa Word of God. Now, you ask God for an appointment, anytime, Lord, bigyan mo akong appointment, i-apply ko po itong knowledge na meron ako. So, when God gives you an appointment, you are going to apply that knowledge and it will result to wisdom. Maging matalino ka, maging wise ka, at ang susunod po doon ay himala. Kung nagsishare ka ng God's Word sa tao na yon at ang puso mo ay malinis, tiyak na merong mangyayari sa tao na yon. Matatransform po siya. At magkakaroon ka po ng habag, magkaroon ka ng compassion sa tao na yun. Hindi lang tatawagan mo siya, i-follow up, kundi i-meet mo pa siya. Pakakainin mo siya sa McDonald's, sa Jollibee, at kakausapin mo siya at hayaan mo siya maghayag ng kanyang problema. That is a sign, mga kapatid, na ang knowledge mo, in-apply mo, naging wisdom na ngayon. So, yun po mga kapatid. At ang new heart po, ito po ay direct work ni God that each one of us will experience to write it in our journal. Nagjo-journal tayo daily. It is an act of grace. Ito po ay biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan. It will empower us believers to live a life in a way that it pleases God. Yung buhay na po natin ngayon mga kapatid ay gumagawa na po tayo na nakakalulugod sa Panginoon. Hindi po pipilitin mo yan. Hindi po na sa pilitan po ang paggawa niyan. Kundi meron pong power na nag-ignite po sa atin, which is the Holy Spirit. Kapag tinanggap po natin si Jesus as Lord and Savior, and day by day, tayo po ay nakakaroon ng kapangyarihan, mga kapatid. Ito po daw ay, this process involves God. Si God po nag-remove sa ating stony and rebellious heart and replacing it with one that is receptive to His law sa kanyang batas. Yung dalawang command na yon, and the Spirit. So, tandaan po natin, hindi natin magagawa yung 10 utos na yon. Ang ginawa ni Lord, kinompress po niya sa 2 utos na lang. Pag nagawa mo yung 2 utos, ibig sabihin, automatic na yung 8 na natira, kaya mo na po yun. Yung huwag kang pumatay, huwag kang magbintang sa iyong kapwa, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya. Magagawa mo yun. Bakit? Natupad mo yung 2 eh. Love the Lord your God with all your heart. And number 2, love your neighbor as you love yourself. Pag nagawa mo yan, it's easy for you to comply with the rest of the 8 commandments. So ang conclusion po natin dito mga kapatid, sabi ng John 21 verse 25, now there are also many other things that Jesus did, where every one of them to be written, I suppose that the word itself could not contain the books that would be written. Maraming sinulat si Jesus mga kapatid na hindi na naisama ni John. Na kasi pag sinulat na po niya yun, baka yung mundo natin hindi daw magkasya ang mga aklat na maiipon. Ang ibig kong lang sabihin doon mga kapatid, ang conclusion po natin, the world, itong mundo natin na will perish, itong mundo natin na maglalaho later, is not fitted to contain the glory of God with its testimony. Lahat ng mga tumanggap sa Panginoon at magsulat sila ng kanilang mga tala-arawan, ng kanilang mga journal, mga kapatid, sa kanilang mga testimony, sa lahat ng mga mananampalataya na tumanggap kay Jesus as Lord and Savior, mga kapatid, hindi magkasya ang mundo. Kasi itong mundong ito nilikha lang din to ng Diyos. Pagkasyahin ba natin dito ang pag-ibig ng Diyos na sinabi na ang pag-ibig daw ng Diyos sing lawak po ng ocean, na ang kanya pong joy na ilalapat sa iyo, ibibigay sa iyo na joy is like a fountain, na yung kanyang peace is like a river, ang kanyang kapayapaan. So hindi makukontain sa mundong ito mga kapatid. The word that soon will perish is not fitted to contain the glory of God with its testimony to those who believe, receive, and trusted Jesus Christ as Lord and Savior. Kaya tayo, ililipat sa langit. Those heaven is reserved for us. John 3:16 John 3,
verse 16 to 18. Namnamin po natin to, ang sabi doon, for God so loved the world. Hindi po yung mundo ang mahal ng Diyos, ha? Yung sistema ng mundo, liko po ang mundo natin. Pinagharian po ng Diablo. For God so loved the world. Ibig sabihin, ang mga tao na nasa mundo dito, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him, wala pong tinatangi. Anong lahi man, anong religion man, whosoever believe in Him, kaya hindi magkasya talaga ang isusulat ng mga testimony na araw-araw na gino-journal ng mga mananampalataya. Kanya-kanya po tayo magkaroon ng aklat. Ang dami nga talaga. Ilang bilyon tayo sa mundong ito kung tumanggap lahat yan sa Panginoong Hesus. Hindi magkasya ang mundo. Amen? Sa mga aklat na may susulat doon, sa mga testimony natin, sa mga prayer request natin, sa mga pupupuri natin na ginawa nating tala-arawan, journal. Amen? So, sabi ng John 3:17, God did not send His Son Jesus to condemn the world. Hindi niya pinadala ang Panginoong Hesus para husgahan ang mundo at will put to judgment. But He sent His Son Jesus Christ for the world to be saved, na may iligtas ang mundo. At ang sabi ng verse 18, to those who believe in His name, they are no longer be judged. Hindi na po tayo i-judge pag humarap tayo doon sa langit at bubuksan ang ating aklat ng buhay. Hindi na po tayo huhusgahan. But to those who will refuse, yung mga sinishiran mo po ng gospel at talagang nagre-rebelde pa rin, nagmamatigas pa rin ang puso nila, even right now, the moment you will preach the word of God, they are already condemned. Kaya delikado. Yung tao na yun, pagtalikod na sagasaan, namatay, hindi po ligtas yun. Dahil nireject niya ang word of God. Pero kung yung tao na sharean mo ng gospel, naghihingalo mga kapatid, mamamatay na. Na-sharean mo ng gospel, tumanggap sa Panginoong Hesus as Lord and Savior, the moment na pumanaw siya, makikita mo siya sa langit. At siya magtatakbo sa iyo, Brother Randy, maraming salamat. Naalala mo pa ba, sinisharean mo ako doon sa ospital? Salamat at sinabi mo sa akin na mayroon palang langit. Ganun po ang power, mga kapatid, ng sharing the gospel. And that will be recorded in your journal. Amen? So, ang testimony po natin ay sinusulat po natin. So, yun po, maraming salamat mga kapatid. At isa lang pong bibitawan ko para po tayo, huwag tayong mahikayat uli na bumalik sa mga bagay-bagay na kinalulugmukan po natin. Ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world. Huwag po tayong sang-ayon sa sistema ng mundo. But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So maraming salamat mga kapatid na hindi talaga magkasya ang aklat na isusulat po natin na kung saan araw-araw tayo nagjo-journal, araw-araw tayo nagdo-donwats, araw-araw tayo nagpipray ng Our Father, talagang nagpagniig ka kay God at araw-araw may ginagawa si Lord sa buhay mo, may mga himala. Ang gusto ni God, isulat mo yan. Amen? Isulat mo yun dahil mayroon ka na pong record sa aklat ng buhay. Ipapakita ni Lord sa iyo yan the moment na tayo ay harap sa judgment seat na God, pero hindi na po tayo huhusgahan. Amen? So maraming salamat mga kapatid. Sa Diyos po ang papuri sa mensahe po niya sa araw na ito. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Kai, sa napakagandang mensahe ngayong umaga. Amen po ba? Ayan. At grabe, dami natin na natutunan ulit. At dako po tayo sa ating prayer focus. Okay lang po ba? Palagay ng mga prayer request natin dyan sa may chat box at isama po natin. Ayan. Maraming salamat, Pastor Kai. Ayan. Sige po. Prayer focus natin ngayong Sabado. So, church worship service. All will pray for God's anointing, power, and guidance of the Holy Spirit to speak in each of us, help and be transformed by His Word. Pray for preachers, wisdom, and guidance of the Holy Spirit. Message worship teams, testimonies, tithes, and offering. Pray for the production and the multimedia team. Pray for ushering team, naway maramdaman nila ang init ng pag-welcome sa mga attendees.
Pray also other Christian churches nationwide to dutifully follow the mandate of God. Pray for God's power sa weekly preaching in your viewers of our Sunday services. Find God's comfort while attending on-site church services. Pray every message touch and change us from glory to glory as we listen every Sunday service. Pray for good weather. Sama po natin ang ating community, ang Morning Donwas, ang mga namumuno, si Sled, Pastor Kai, Sis Amalia, at sa lahat ng kasama natin. Ganoon din po sama rin natin yung 42 participants ngayong umaga. Sama rin po natin lahat ng mga prayer request na nandyan po sa may chat box, ang mga kasamahan natin, kagalingan. Sama ko rin po sa request natin si Brother Randy at ang buong pamilya na dinatnan ng trangkaso. Sa lahat po ng mga prayer request po, isama po natin. Ganun din ang ating founder ng DFPA, Brother Chris Tolentino, Sis Donna Tolentino, sa lahat po ng kasamahan din natin. At sa mga, ayan, may mga pinagdadaanan, sama po natin sa ating prayer po. At tatawagin ko po ang ating sister para pag-pray ang ating prayer focus. At mga prayer request, walang iba kundi si Sis Lerma Tumambing. Blessed morning, Sis Lerma. Go ahead po. Salamat po. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa ating mga prayer focus. Sama-sama po nating ipanalangin ang ating mga churches na dinadaluhan. Kaya sama-sama po nating idulog sa Panginoon. Ayan. Yuko natin ating mata. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. You are worthy to be praised, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa lahat. Makapangyarihan Diyos, naming pinaglilingkuran ay buhay. Ikaw ay buhay. Ikaw ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Dakila ang pangalan mo. Banal kang Diyos. At ikaw ang nag-iisang naming Diyos na pinaglilingkuran. Salamat, salamat, salamat sa araw na ito, Lord God. Salamat dahil nandito kami muli, sama-samang pinag-aaralan ang iyong mga salita. Salamat sa mga salita mo, Lord God, na mapalad kami dahil naniniwala kami na may Diyos na walang iba kundi si Jesus. Kaya Lord God, itinataas ko, Panginoon, sa umagang ito ang aming mga churches, Lord God, nationwide, Lord God, na nagdaraos, Panginoon, ng fellowship bukas sa araw ng pamamahinga. Tinataas namin na patuloy kang kumilos. Basbasan mo ang lahat ng sanctuary, ang lahat ng mga churches, ang lahat na manggagawa mo, Panginoon, sa loob ng church. Lahat ng mga leaders, pastors, ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang buhay, Lord God. Pagpalain niyo po sila, higit sa kanilang inaasahan. Anoint mo ang labi na magdadala ng iyong mga salita at patuloy na bigyan mo ito ng kapangyarihan na kung sino man ang makarinig ay tumimo sa kanyang puso at isipan, magbago yung kanyang mindset, magbago ang kanyang pananaw sa kanyang buhay at magkaroon siya ng pag-asa. Glory to glory, Lord God. Tinataas ko rin ang lahat ng mga worship team, multimedia, mga ushering, Panginoon. Tinataas ko na ikaw ang kanilang madakila, ikaw ang kanilang maitaas sa kanilang buhay. Patuloy mong alisin sa kanila yung hadlang upang hindi kanila maluwalhati, Lord God. Dahil ang pagsamba sa iyo, yun ang nais mo, Panginoon, na ibalik sa iyo dahil wala naman po kami kayang ibalik sa aming sarili kundi yung papurit, pasasalamat lang ang kaya naming ibalik. Pero minsan kulang pa. Tinatamad pa kami, Lord God. Kaya Lord God, patawad sa ganung sitwasyon, Lord God. Kaya sa inyo ko po itinataas lahat na mga workers sa church na patuloy ikaw, Lord God, ang kumilos sa kanilang buhay. Sa mga ushering, dalangin ko, Panginoon, na patuloy na kagalakan ang ipasa nila sa lahat ng mga attendees, Lord God. At sa lahat ng mga attendees, Panginoon, sa lahat ng dadalo, mga newcomers, Panginoon, na maramdaman nila, Lord God, na tunay na may Diyos.
I-comfort mo po sila, Panginoon. Maramdaman nila yung pagmamahal mo, Lord God, na hindi nila nakita sa sanlibutan, Panginoon. Lalo na sa mga kabataan, sa mga youth, Lord God, na naghanap ng pagmamahal ng sanlibutan. Ipararanas niyo po sa kanila na ikaw, O Diyos, ang higit na nagmamahal sa kanila. Makita sa church, Panginoon, makita sa lahat na nandun sa church na welcome po sila, Panginoon. Kay Lord God, maraming salamat at dalangin ko, Panginoon, ang lahat na napupunta bukas sa church, ang lahat ng mga nanlalamig, Lord God, patuloy mo painitin, Panginoon, dalhin mo ang kanilang pangyapak sa iyong bahay dalanginan, Lord God, nang sa ganun, Panginoon, mag-alab muli ang kanilang puso na sambahin ka. At dalhin nila ang kanilang mga tithes and offering, Lord God, sa inyo, Panginoon. Basbasan mo ito, Panginoon. At ibalik niyo po sa kanila ng pagpapala 100 times fold the blessing, Panginoon, bubuhat sa inyo. At sa lahat ng patuloy na wala pang tamang relasyon sa inyo, hiniling ko po, Lord God, na patuloy ikaw, Lord God, ang magtanim ng pananampalataya sa kanilang puso't isipan, imulat ang kanilang mata, tenga, upang makita at marinig yung katotohanan patungkol sa inyo, upang magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan. Lingapin niyo po sila, Panginoon, upang magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan, nagbubuhat sa inyo, Lord God. Salamat dito sa DNPA, Lord God, sa Downwatch namin. Maraming salamat sa lahat na nandito. Patuloy mo silang pagpalain kasama ng kanilang pamilya, Lord God. Ingatan niyo po sila at proteksyonan at yung pagpapala ayon sa kanilang pangailangan, ipagkaloob niyo po sa lahat na may sakit at karamdaman. Ikaw po, Panginoon, ang mag-touch sa kanilang puso't isipan. Maniwala sila na pagalingin niyo po sila base sa kanilang pananampalataya, Lord God. Ikaw, O Diyos, ang mag-iingat sa bawat isa na naandito, na aalis, o saan man, ano man ang kanilang gagawin. Dalangin ko, Lord God, na ikaw ang kanilang maluwalhati sa kanilang buhay sa araw-araw, at patuloy na ikaw, O Diyos, ang mag-iingat, protection sa kanilang pag-alis hanggang sa kanilang pag-uwi. Patuloy ikaw, Lord God, ang pumilo sa kanilang buhay. I pray, Lord God, sa prayer request ni Brother Jonas, good health sa kanyang pamilya, protection sa buong niyang pamilya, sa buong DMPA, sa Downwatch. Ang healing niya, complete healing sa lahat na may sakit at karamdaman. Gumaling na in Jesus' name. At ikaw, O Diyos, ang pumilo sa lahat na may sakit at karamdaman. Alam ko, Panginoon, na ginagamit mo lang minsan yung mga sakit at karamdaman upang tawagin kanila, upang magpakababa sila sa inyong harapan at hilingin yung kapangyarihan mo na pagalingin sila. Kaya minsan, Lord God, na patuloy na nalalayo na kami sa inyo. Kaya minsan pinahintulutan mo, Panginoon, na magkaroon kami ng mga trouble sa buhay. Nang sa ganun, tatawag kami sa inyo, Lord God. Ang prayer ko sa buhay ni Brother Randy, kagalingan sa kanyang trangkaso, kagalingan sa kanyang bayaw, sa kanyang ama. At ikaw, O Diyos, magbigay ng complete healing sa kanyang pamilya. In Jesus' name. At ang prayer request ni Brother Mario, na patuloy na kaligtasan, kaligtasan ng kanyang pamilya, at patuloy maranasan ang kagalingan na sina Ma'am Marlina Rivera at si Ma'am Cora Minga sa kanilang mga high blood, Lord God. Lord, itinataas ko po sa inyo na patuloy niyo po silang hipuing na gumaling. At higit sa lahat, kailangan po nila talaga, Lord God, na magkaroon ng disiplina sa kanilang sarili para sa ganun tuloy-tuloy na ang pagaling ng kanilang mga sakit at karamdaman. Pre-request po ni Brother Taves, kaligtasan, kagalingan, kapayapaan
at peace of mind sa bawat isa. Yung provision mo, Lord God, sa lahat ng pamilya, sa buong community. Pagkaloob niyo po sa bawat isa. At patuloy na maranasan namin, Lord God, yung kagalingan hindi lamang sa physical, maging sa spiritual ng aming buhay, Lord God. Maranasan namin kasi akala namin katawan lang ang nagkakasakit. Hindi namin alam, pati espiritu namin, Panginoon, nagkakasakit din. Kaya patuloy na ikaw, Lord God, ang kumilos, Panginoon, sa prayer request ni Pastora Marjorie. Patuloy na pag-iingat ng provision sa kanilang buhay at pangangailangan ng kanyang pamilya at paglago ng bawat isa dito sa atin sa Dunwat, sa lahat ng narito. At patuloy na itinataas ko, Panginoon, ang lahat ng aming gawain sa araw na ito, maging sa bukas na maganda sana, Lord God, yung weather bukas. Kaya, Lord God, sa inyo ko po lahat itinataas, Panginoon. Sa lahat ng pamilya, at sa pamilya ni Coach Chris, sa inyo ko po ipinagkatiwala ang kanilang buhay, ano man yung kanilang sitwasyon, wala po kaming alam. Pero ikaw, Lord God, alam mo lahat ang nangyayari sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa lahat ng mga pastors na andito, sa lahat ng ginagamit ng Lord upang ibahagi ang kanyang salita, dalangin ko, Panginoon, patuloy niyo pa po silang suplayan ng knowledge and wisdom and understanding upang may maituturo pa po sila sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa inyo ko po ay tinataas lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name, amen at amen. Yan, naiyak ng anak ko. Amen, amen. Maraming salamat, Sis Lerma Tumambing. At dako po tayo sa ating closing prayer. Tinatawagan ko pong ating Sister Nimpa Navarro para sa closing prayer natin. Blessed morning, Sis Nimpa. Morning po. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, nakapangyarihan. Salamat po sa umagang ito sa pagtatapos namin gawain. Salamat sa buhay ng bawat isa nagpagamit sa iyong gawain mula sa presider hanggang benediction. Maraming salamat po sa pagsama mo sa amin, lalo na sa inyong banal na salita, sa aming pagbulay-bulay at muli nagbibigay ng kalakasan sa amin. Naway manatili si Kristo sa amin, mga puso, sa pamagitan ng aming pananalig sa iyo sa paggabay mo lagi sa bawat araw ng aming mga buhay, upang maunawaan namin lubusan ang pag-ibig mo sa amin at pagpapasalamat din sa patuloy na inyong pagpapala sa lahat ng aspeto sa aming mga buhay, na kahit kami ay hindi naging matuwid at hindi karapat-dapat dahil sa aming mga kasalanan na gawa, pero nanatili kang tapat at tumupad sa inyong mga pangako sa amin. Panginoon, sikapin namin na patuloy kaming maging tapat at matyaga sa aming mga pagsusumamo dahil tunay na walang walang kaming magagawa kundi kami lalapit sa iyo. Kaya ang lahat ng aming dalangin ay lagi namin itinataas sa iyo, lalo na sa aming mga pamilya at sa aming kapwa. At sa samantalang paghihiwalay namin, pag-ingatan ang bawat isa at pagpalain kami anuman ginagawa namin sa buong maghapon. Muli, maraming salamat po sa tagumpay at sagutan ninyo sa aming mga pagsusumamo. Naway sumasa aming lahat ang magandang loob ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at pakikisama ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Amen, amen. Maraming salamat, Sis Nimpa. At dako po tayo sa ating benediction at tinatawagan ko po si Pastor Kai para sa benediction.
Coach Steve, wala bang naka-assign doon sa ating ano? Ako Ah, po, Brother Eric po. Brother Eric, sige, sige. Go ahead, Brother Eric. Sorry, sir. Sige po. Tayo po ay patuloy na manalangin. Ano po? At hindi po akong magbabasbas, ano po, kundi ang ating pong Diyos. Ano po? Kasama niyo rin po ako sa tatanggap ng basbas mula sa ating Diyos. Ano po? So yan, sige po. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito, Panginoon, na natapos po ang aming pong gawain sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa matagumpay, Panginoon, na aming ginawa, Panginoon, aming pong salamat po sa mensahe, Panginoon, na dinala sa amin puting Pastor Kai. Salamat po, Panginoon, sa katugunan ng aming pong mga panalangin, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagbibigay mo ng pag-ibig at biyaya sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa community na ito, Panginoon, na patuloy na kumikilala sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw na po magpala sa bawat isa. At sa oras po ito, Panginoon, basbasan mo po kami, Panginoon. Ang basbas po ay makikita natin sa Judas 24:25. Taas po natin ating mga kamay. Tanggapin po natin ang basbas na nagmumula sa ating Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat upang hindi tayo magkasala at mapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo, sa Panginoon natin sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. 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 Maraming salamat sa lahat po na dito. Yan. At